Hi everyone! This is your Tita Laika. Samahan niyo akong magluto ng aking version ng tinola. So sa tinola na to ay no need na ng sausawan. Ipagka-spicy kasi siya. Tita Laika. Painitin natin kaserola at tayo ay magigisa. Una, kapag mainit na ay lagyan natin ng mantika. Ayan, makikita nyo na konti lang nilagay ko at kinalot ko lang siya. Pwede naman tayong gumamit ng used oil. Then habang pinapainit ulit natin ang mantika, i-ready natin ang ating mga igigisa. Sibuyas, bawang, luya at ang ating siling green. Una nating igisa ang bawang. Nung malaki na ako, doon ko lang na-realize na kailangan pala talaga ng bawang sa pagigisa. Dahil madalas nagluluto ang papa ko na walang bawang. Hindi kasi siya kumakain nun, kaya kapag nagluluto siya ng tinola ay wala pong bawang. After mag-brown ng bawang, isunod ang sibuyas. Ayan, halu-haluin nyo siya para hindi ganun masunog. Isunod natin ang luya para pantanggal ng lansa. Mas maraming luya, mas masaya. So, nasa inyo kung malalaki ang hiwa ng luya nyo o hindi. Sa akin kasi nilakihan ko para hindi kumakain. Siyempre, isunod natin ang siling green. So, sa iba ang ginagawa dyan, hindi nila hinihiwa. Ako, hinihiwa ko na siya. Para lasang-lasa mo na yung konting anghang. Tapos, nilagyan ko siya ng paminta. Habang ginigisa ko siya, ay ilalagyan ko na siya ng paminta. Para nasa ganun, sa gisa pa lang may pampalasa na siyang nakahalo. Pag okay na ang lahat ng ginisa, lagay natin ang ating manok. Make sure na hugasan nyo siya maigi, okay? So yan, isasama natin siya sa igigisa para natin siyang ipiprito. Tapos sinakpan ko muna siya. Then kapag okay na siya, medyo nag-brown na siya, haluin lang muna natin siya na kaunti. Hayaan pa natin siyang magmantika. Yan, halu-haluin natin. Para natin siyang iginigisa at piniprito. At pwede na siya nating lagyan ng tubig. So sa akin, parang pinrito ko siya ng mga 5 to 6 minutes. Tsaka ko siya nilagyan ng water. Nang sa ganun, lutong-luto yung manok. Although mas madali talagang lutuin ng manok kumpara sa baboy or sa baka. Pero mas malinamnam talaga siya kapag kinigisa. Yes! Then lalagyan natin siya ng Knorr cubes chicken. Isusunod nating ilagay ang sayote dahil nga medyo matagal itong pakuluin or palambutin. Sunod, lagyan ulit natin siya ng paminta. So, hindi naman talaga mahilig ako sa paminta na obvious na obvious. Ang mas maraming paminta, mas masarap. Kapag andito naman sa bahay ang mga pamangking ko, ay hindi ko siya masyado nilalagyan ng paminta at ng siling green dahil ayaw na maanghang ng mga yon. Chicken lover din sila, parang si tita nila. So ito, kung kayo sa bahay ninyo ay mahilig sa maanghang, mahilig kayo magsawsawan, ito ang bagay sa inyo. Kapag kumulo na at medyo malambot na ang ating gulay at manok, pwede na natin siyang timplahan. Ayan, nilagyan ko siya ng magic sarap. Nasa inyo kung anong ilalagay ninyo. Pwede namang asin lang, tansyahin nyo lang siya. Ang nilagay ko lang naman ay kaunting magic sarap. Then sunod natin ang ating dahon ng sili. So pagpasensya nyo na yung dahon ng sili na yan, ayan ay nabili namin sa tapat ng aming bahay. Sa aming kapitbahay. So medyo mahirap pumili ng dahon ng sili. Pero okay naman siya, all goods naman siya. Pero kung may mas makita kayong mas fresh pa dyan sa dahon ng sili na yan, go! Tapos pakuluan ulit natin siya ng ilang minutes. Yun ba, humihiwalay na yung laman sa buto. O diba, ang sarap nun. So ayan na ang ating tinola. O diba, nag-iban tayo ng sandok. Siyempre may sabaw yan, diba? Ginamit ko lang panghalo yung kulay pula. At ilalagay na natin siya sa ating bowl. So naglagay lang talaga ako ng ganyan sa bowl para pichuhan. So ayan ang ating tinola version. Kaya sa may hilig sa maanghang dyan, hilig sa sawsawan tuwing kumakain ng may sabaw, so bagay ito sa inyo. So after natin magluto ay papakain natin ang ating mga dogs. Dog food yan, may halong sausage at pipino. Tapos nilagyan ko siya ng food booster na binili natin from Shopee. So yan, makikita nyo na ganadong-ganado ang ating mga aso.
Imagine niyo, di ba? 5 sila. Kaya kulang na kulang talaga ang dog food na isang balot sa kanila or ilang kilo. Halos gusto ko nang bumili ng sako-sako. Yun nga lang kapag nai-stock ay nagkakaroon ng insekto kaya ayoko din naman nag-i-stock ng marami masyado. So ayan, habang inaantay ko ang asawa ko ay tagmay lang muna tayo. Konting cellphone, tinatanong ko nasan na siya at sabay nakako kami kumain. Pero syempre hindi dala ng asawa ko yung kaldero kaya kumain na ako. Syempre kailangan natin kumain na. Mamamatay tayo sa kalandian. Kapag tinuloy natin ang hindi pagkain, kaka-ulcer pa tayo. So yan, nakarami ako ng kanin dyan. Kaya gusto kong niluluto yung ganitong version ng tinola kasi hindi na ako nagpapatis. Yes! At hindi na ako naghahanap ng siling pula para sa sausawan. Diba kasi kompleto na siya. May anghang na mismo yung sabaw. At ayan, binidyohan ko na lang ang asawa kong kumain ng aking luto. So, syempre, kahit masarap or hindi masarap ang aking luto, lagi niya sinasabi masarap. Ikaw ba naman tanongin ng pagalit? Hindi ka sasagot ng oo, diba? Thanks for watching and see you next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.